Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo lagi sa bagong videos na i-upload ko. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa bagong batas na nilagdaag ni Pangulong Ferdinand Marcos, Jr. Nilagdaan ni Pangulong Marcos ang bagong Philippine Passport Act, na nagpapahintulot sa mga online na aplikasyon. Nilagdaan ni Pangulong Marcos ang Republic Act No. 11,983, na magbibigay ng bagong batas sa pasaporte sa bansa para sa pagtatatag at pagpapanatili ng online application portal, gayon din ang off-site at mobile passport services para sa mga Filipino sa ibang bansa. Ang bagong Philippine Passport Act, na nilagdaan noong Lunes 11 ng Marso taong 2024 ay magpapawalang bisa sa Republic Act No. 8239, o ang The Philippine Passport Act of 1996, sabi ng Presidential Communications Office, PCO, sa isang pahayag. Sa ilalim ng bagong passport law, ang Department of Foreign Affairs, DFA, ay inaatasan na magtatag at magpanatili ng online application portal at electronic one-stop shop sa opisyal na website nito. Pinapahintulutan din ito ang DFA na magbigay ng off-site at mobile passport services sa mga lugar sa labas ng consular offices at foreign service posts. Sa ilalim ng batas, isang online application portal at one-stop shop ang itatayo upang mapadali ang kaginhawahan ng aplikasyon at kadalian sa pangangalap at pagsusumit ng mga kinakailangan. Ang bagong batas sa pasaporte na naglalayong i-digitalize ang mga aplikasyon ng pasaporte at i-streamline ang mga aplikasyon para sa mga senior citizen, persons with disabilities, overseas Filipino workers, at iba pa. Higit pa rito, tinutugunan ng bagong batas ang mga problema sa pagbibigay ng pasaporte na nararanasan ng mga senior citizen, mga taong may kapansanan, mga buntis na kababaihan, mga menor de edad na 7 taong gulang pababa, mga solong magulang, at mga overseas Filipino worker, OFWs, dahil nag-uutos ito sa DFA na mag-ayos ng mga tirahan para sa aplikasyon ng mga regular na pasaporte sa ilalim ng mga kategoryang ito. Sinasaklaw din ng batas ang mga regular na aplikasyon ng pasaporte ng mga individual na may emergency at pambihirang mga kaso. Ang mga parusa tungkol sa aplikasyon para sa mga bagong pasaporte, paggamit at paghawak ng mga pasaporte, at pamemeki ay tinugunan din sa bagong batas. Ayon sa bagong batas sa pasaporte, sinumang tao o entity na walang legal na awtoridad na kumumpiska, nagpapanatili, o nag-withhold ng anumang pasaporte na inisyu ng DFA ay dapat magdusa ng parusang pagkakakulong ng hindi bababa sa 12 taon at magbabayad ng multang hindi bababa sa 1,000,000 peso, ngunit hindi hihigit sa 2,000,000 pesos. Mahaharap sa 6 hanggang 15 taong pagkakakulong at multang hindi bababa sa 100,000 pesos ngunit hindi hihigit sa 250,000 pesos ang mga individual na mapatunayang peke ang mga pasaporte at ang mga hindi wastong gumamit ng mga pasaporte at iba pang dokumento sa paglalakbay. Nakasaad din sa bagong batas na ang mga tauhan na mapatunayang nagkasala ng hindi patas at discriminatory practices sa pag-i-issue ng passport ay mahaharap sa suspension at dismissal sa mga serbisyo, gayon din ang multang hanggang 250,000 pesos at maximum na 6 na taong pagkakakulong. Ang New Philippine Passport Act ay magkakabisa 15 araw pagkatapos ng pagkumpleto ng paglalathala nito alinman sa opisyal na pahayagan o sa isang pahayagan na may pangkalahatang sirkulasyon. Hanggang dito na lang ang video na ito. Huwag kaliligtaan panoorin ang mga e-upload kong mga videos. Thank you for watching.